Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Okay, so balik na po kami ni kapartner Eileen at syempre, as always, ipakikilala po ni kapartner Eileen ang ating special guest. Isa lang talaga kapartner Eileen yung napapansin ko, CEO din nito, 'di ba? President and CEO nitong kanyang kumpanya, yung ating bisita. And nakaka-inspire talaga na at their young age, mga successful na sila. Anyway, kapartner Eileen, do the honors ang ating special guest. Yes, mga kapartner, para naman sa ating special guest ngayong hapon sa programang Patok sa DZAR, of course, live na live ngayon sa studio. Walang iba kundi ang ating President and CEO ng RK Rubber Enterprise Company. Pero bago natin tukuyin o i-mention ang kanyang pangalan, nagsimula po siya sa isang humble beginning, kapartner Tony, dahil nag-umpisa sa wala, naging dating empleyado, tapos wala siyang lahat wala. Pero yung wala na yon, nagawa niyang magkaroon ng negosyong ganito. Out of nothing, ha? Yes. Producing something out of nothing talaga yung kanyang story, kapartner Tony. At tunghayan natin kung paano niya napalago ang kanyang negosyo at hanggang ngayon ay umaarangkada talaga. I-welcome natin sa ating studio, Sir kapartner Tony, si Mr. Xavier Kevin Cortez. Sir RK. Ayan. Magandang hapon, Sir Kevin, or paano ba, anong tawag mo? RK? Magandang tanghali po sa lahat. Ayan, magandang tanghali Miss Eileen and Sir Tony. So, ayun and po. Yung lahat ng mga viewers din natin. Ayan, sa mga viewers, sa mga nanonood dyan, so magandang tanghali. So sana kumain na kayo. Kasi kung di pa kayo kumain, bahala kayo sa buhay ninyo. Kala ko, aayain mo silang mag-lunch. Kapartner Eileen, alam mo ba, tinatawag din siya as Boss X. I don't know why. Si Boss X. So pwede rin natin siyang i-address as Boss X during our conversation. Go, partner Eileen. Ayan, akala ko kasi Boss X, XK. Xavier Kevin. Pero Boss X talaga yung tawag sa'yo, Sir Kevin. Apo, Boss X po. Okay, so magiging Boss X tayo ngayon. Okay. Yes po. Alam po natin, nasa programa nating Patok, Boss X, alam po natin na dito ay uumpisahan po natin ang pagpapakilala kung paano tayo nag-umpisa. Sino ba si Boss X before? Bago mo narating ang iyong negosyo o tayog na iyong tagumpay sa ngayon. So babalikan po natin yung istorya ng buhay mo upang masubaybayan ng ating mga nakikinig ngayon at nanunood sa ating programa at talaga namang mapuno natin sila ng inspirasyon, Boss X. Ano ba yung iyong simula, Boss X? Ayun, actually yung company ko na RK Rubber Enterprise Company, nag-start po siya sa wala talaga. Kumbaga, out from nowhere, nag-start yung RK Rubber. Kasi dati is trading company lang kami. Tapos unti-unti na nakaipon, unti-unti na binild namin from scratch yung company hanggang sa ngayon kami na yung leading rubber manufacturing company sa buong Pilipinas. Oh. Ayun. Number one rubber company in the Philippines. Yes. Ayun. Actually nung mga unang taon namin talagang siyempre, dumaan din yung mga challenges sa amin. Yan, nagsimula kami sa wala kasi dati is trading company lang kami. Dumating pa nga po sa point na nagkakat lang kami ng rubber sa bangketa, sa mga car wash, sa bahay. Ayun. So, yun po yung humble beginnings namin. Hanggang ngayon, proud naman ako na kinikwento kasi hindi lang po yung success namin nakakatulong sa amin, kundi gusto din namin na maging inspirasyon yung company namin para sa lahat ng mga Pilipino na nangangarap. Kasi tulad po sa panahon ngayon, marami po ang nawawala ng pag-asa, marami ang nalulungkot, lalo na maraming mga kababayan tayo yung naghihirap. So, yung success po namin ay tinuturing ko na hindi lang success ng company, hindi lang success ng mga empleyado, hindi lang success ng mga executive, kundi success din po ito ng
ng ibang mga tao po na nangangarap din. Alright. Siguro magandang, tell us more, ano bang rubber itong pinag-uusapan natin? Kasi ang dami kasing klase ng rubber, Boss X, para ma-figure out ng ating mga viewers, ano ba itong rubber na pag-uusapan natin hanggang mamaya? Ayun, bali ang rubber na pinoproduce ng RK Rubber ay yung mga industrial rubber products, mga customized rubber products or engineering rubber products. Kumbaga itong mga rubber products na to ay, kumbaga yung mga, ito po yung nilalagay sa, ginagamit sa mga industrial companies, sa mga construction projects. So Okay. tulad po ng mga bridge, yun. Meron po kami mga rubber products na ginagamit sa bridge. Meron din po kami mga rubber products na ginagamit din po sa mga machines, sa mga heavy equipment. Ayun po. Actually, any kind of rubber po pwede namin gawin basta meron kang drawing, specification, tapos yung mga dimensions mo, tapos yung kung kompleto rin po yung application, so pwede po namin siyang gawin. So, yun po. Kahit anong shape po ng rubber yan, kaya namin gawin po. Ayun. Ayan, yung napapanood po ninyo, iyan ho yung mga rubber na tinutukoy sa atin ni Boss X. Partner Eileen. Yes, Boss X, bago tayo magtuloy-tuloy dito sa yung mga produkto, itong sa rubber, matanong nga kita kung ano yung motivation mo, bakit ka nagpursige na magnegosyo dito sa negosyong ito, itong mga rubber na to. Meron bang isang karanasan? Meron bang isang tao na talagang nagpupush sa'yo na gawin ang negosyong ito? Ayun, actually po, kaya ako nagsumikap. Actually, hindi lang sa negosyo kundi kaya ko po ginawang goal at pinangarap na umangat po sa buhay. Kasi minsan din po ako naging mahirap. Minsan din po akong nagtiyaga. Tapos, minsan din pong naging pasaway, naging happy-go-lucky. Pero para sa akin kasi once po na hindi ka successful, once na kulang ka financially, para bang napakakonti ng choices mo sa buhay. Kumbaga parang hindi ikaw yung may hawak ng mga desisyon na gagawin mo sa buhay. Kaya naisip ko na kailangan kong maging successful, kailangan kong maging mayaman para kahit papano magkaroon ako ng freedom sa buhay. Kasi kapag ganun po na naghihirap po tayo, sa totoo lang, dumadating po yung time na sinusubok tayo, nagugutom tayo. Yes. At kapag nagugutom tayo, parang kasing wala kang choice kung ano yung kakainin mo kung wala kang pera. Di ba po? Totoo yan. Totoo yan. Boss X, napakahirap po. nabanggit mo kanina na dati naging empleyado ka na. Sa pagiging empleyado mo, ano yung nagtulak sa'yo o nagkaroon ka ng isipan na hindi dito yung mundo mo sa pagiging empleyado at kailangan magnegosyo ako ng sarili kong negosyo? Bakit? Bakit hindi ka nagstay being employee forever? Ayun, actually po, itong isi-share ko po, hindi lang din para sa mga gustong magnegosyo, kundi para sa lahat naman po. Kumbaga, ganito po kasi yan. Actually, hindi naman po para sa akin, hindi po ibig sabihin na ginusto mong magnegosyo ay automatic magiging successful ka na. Hindi ibig sabihin na negosyante ka ay talagang yung pera, sure na talaga natatabo ka. Hindi po ganun. Kasi talaga pong, minsan mas mahirap po ang pagdadaanan ng isang negosyante. Kasi kung ang isang empleyado ay 8 hours ka lang magtatrabaho, ang isang negosyante sa simula niyan, minsan yung 24 hours sa isang araw, parang kulang pa. Yung katawan mo parang kulang pa. Talagang dugot pawis ang isasama mo sa puhunan mo, bukod pa doon sa mga nalalaman mo, bukod pa sa mga previous experiences mo, yun po ang magiging puhunan mo kapag nagsimula ka ng negosyo. Pero ito po yan, kaya po ako nagnegosyo, kaya namin naisipan na magnegosyo, kasi po dumating sa point na yung pinagtatrabahuhan ko dati ay hindi aligned sa vision namin. Kumbaga sa vision ko, hindi aligned yung company na pinagtatrabahuhan ko dati. Parang meron silang ibang ginugusto kumpara doon sa vision na nakikita ko. So, hindi naman, kumbaga parang hindi ko po sinasabi na hindi maganda yung pangarap nila or vision nila. Nataon lang po talaga na meron pong ibang daan na gustong tahakin si Boss X. Meron pong ibang daan na parang doon ko po gustong dumaan at nakapag-desisyon po ako na parang itong vision na to, desidido ako na gagawin ko to. Opo. Yun po. Nabanggit niyo po, Boss X, yung daan na tatahakin mo. Ito na ba yung daan na tinatahak mo sa ngayon?
yung magkaroon ka ng negosyong ito, RK Rubber? O meron pang nasa likod na ito na nagpupush sa'yo na gawin talaga ang negosyong ito? Ayun po. Una-una po kasi, yung RK Rubber, syempre po yung vision namin, iba po kaysa sa vision nung nakaraan na company na pinagtrabahuhan ko rin. So, ang nangyari po, dahil po magkaiba at hindi aligned po yung vision, so parang hindi po kami pare-pareho makakarating. Kumbaga makakasagabal po ako para sa vision ng company na dati kong pinagtatrabahuhan, and at the same time, yung company rin po na pinagtatrabahuhan ko, parang makakasagabal din po sa vision ko. Kaya po nagdesisyon kami na mag-part ways na po. Pero ito lang din po yan. Kumbaga, pagdating po kasi sa pagnenegosyo, napaka-importante po yung sistema, yung management, and yung company culture. So bukod po kasi sa magkaibang vision, iba rin po kasi yung company culture dun sa nakaraan namin na pinasukan. Pero ito po yan. Kumbaga sa mga nanonood po ngayon, gusto ko lang din pong i-advise na hindi po ibig sabihin na gusto mong maging successful ay magnegosyo ka na, agad-agad mag-resign ka na. Hindi po ganun. Kasi kailangan pag-isipan mong mabuti kung para sa'yo ba talaga yung pagnenegosyo. Kasi mahirap naman po kung nakikinig lang tayo na pag sinabi, ay, yung negosyante mayayaman yan. Sumabay lang sa uso, sumabay sinusulan sa lang uso. ng kaibigan. Ay, ito yung trend ngayon, papasok din ako dito. Hindi ganun. I get your point, Boss X, na dapat coming from you, gusto mo, passion mo, yung gagawin mo. Opo, yun po talaga. Kailangan passion mo, kailangan nandun din po yung calling, yung tinatawag pong calling. Kasi ang pagiging negosyante po talaga ay isang calling. Kumbaga, ito po kasi yan Minsan po kasi yung mga tao sa sobrang frustrations po sa buhay, naiisip nila na magnegosyo. Pero ang totoo po niyan, ang pagnenegosyo, dapat hindi mo iisipin na para lang kumita ka ng pera, kaya magnenegosyo ka. Kaya ka magnenegosyo kasi gusto mong bumuo ng isang sistema. Gusto mong makapag-share ng value, gusto mong makatulong sa mga tao. Makatulong ka doon sa mga clients mo, and at the same time, makatulong ka doon sa mga taong naghahanap ng trabaho. Kumbaga magdadagdag ka ng trabaho dito sa Pilipinas. Magdadagdag ka ng kukuha ka ng mga empleyado. So, ibig sabihin lang po nun, may mga tao kang matutulungan at may mga taong makakakain ng 3 beses sa isang araw dahil sa desisyon mong yan. So, para sa akin po, dapat ang mga nagnenegosyo, yun yung vision nila, yun yung plano nila, ang makatulong, hindi lang basta yung kumita ng pera. Kasi sa kahit po sa pagiging empleyado, pwede kang kumita ng pera. Kahit po sa pagiging self-employed or yung tinatawag natin ng mga service-oriented po na career, pwede ka rin namang kumita ng pera. Pero sa pagnenegosyo po, dito po kailangan, bukod po sa kikita ka rin ng pera dito, bukod po sa talagang patok po talaga pag nagnegosyo ka, at yung sinasabi po pag nagnegosyo ka na sky is the limit talaga, totoo po talaga yon. Pero ang ano po talaga natin dito, kailangan yung layunin mo kung bakit ka nagnenegosyo ay maganda. Kasi once po na ang ginugusto mo talaga ay yung makatulong sa ibang tao, once na ang isi-share mo ay yung value sa iba, instead na yung kukuha ka ng value which is pera-pera lang, magandang objective po yun. At sure po ako na kahit yung mga taong kausap mo, yung mga taong kadil mo, yung mga empleyado na gusto mong pumasok sa'yo, maa-attract mo yan sila. Ayan. Boss X, kadalasan sa mga nag-o-open ng negosyo, kadalasan sa mga karanasan nila, hindi sila agad pinapaniwalaan ng kanilang mahal sa buhay, pamilya o mga kaibigan. Sa'yo ba, ano yung mga experience mo nung una mong binuksan ang negosyong ito? Ayun, sa totoo lang po, talagang darating po talaga yung point na hindi ka talaga paniniwalaan sa umpisa. Bakit po? Kasi yun nga yung sinasabi na sa umpisa wala ka pa namang napapatunayan. So part po yan ng proseso. Part talaga yan ng pagsisimula. Talagang wala pong nagsimula ng kahit na anong malaking bagay o malaking project na nung umpisa pa lang marami nang naniniwala. Lahat po talaga nang nagsimula sa wala, nagsimula sa zero, talaga pong nandun yung doubt. Yun yung pinakauna mong kalaban talaga, yung doubt. Yung doubt, lalo na po yung doubt ng pamilya mo, yung doubt ng mga taong nakapaligid sa'yo, yung doubt ng mga kamag-anak mo. So, hindi po mawawala yun. Pero ang pinaka-importante po sa lahat, kailangan matibay yung loob mo at desidido ka talaga na ituloy kung ano yung vision mo.
Kasi mag-doubt man sa'yo yung buong mundo, hanggat hindi ka nagda-doubt sa sarili mo, hanggat naniniwala kang kaya mo, sigurado ako magiging successful ka. Tama. Kaya nga, Boss X, marami talaga yung mga negosyante na nag-success dahil may paniniwala sa sarili at sa vision nila na kaya nilang gawin yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Ngayon, Boss X, sa buhay mo, sabi mo, minsan nga, kapamilya mo pa, hindi ka paniniwalaan. Sa negosyong ito ba, sino naging kasama mo? Nag-solo ka ba sa umpisa? O meron kang isang taong mamimension o talagang mapagkakautangan ng loob na naging katuwang mo nang umpisahan mo ang negosyong ito? Ayun, actually po nung simula talaga, kumbaga kaming dalawa nung wife ko yung nag-start ng company na RK Rubber. Tapos ang pinakasimula po kasi namin, actually, nagkikwentuhan kami isang gabi habang nakahiga kami. Tapos naglalabas po ako ng yung mga saloobin ko, yung mga frustrations ko, nilabas ko talaga yun. Sabi ko, bakit parang nahihirapan ako? Bakit parang kalaban yung kakampi? Tulad nga ng sabi ni General Luna. So, yun po yung naiisip ko na parang magkaiba kasi yung vision ng company. Tapos sabi ko, kasi ako gusto ko talaga, once na kung saan ako pumapasok, gusto ko yun yung maging number 1. Yun yung maging pinakamagaling, yun yung pinakamaganda, yun yung on top. So yun po talaga yung gusto ko dati pa. Kaya lang kung hindi po yun yung gusto ng company na pinagtatrabahuhan ko, syempre po, makakasagabal ako kasi masyadong nakaka-intimidate ako. Tapos, yun pala yung vision nila, magkaiba. So parang sinabi ko po na gusto kong maging Rubber King. Tapos tinanong niya ako, kung magtatayo tayo ng company, anong pangalan? Tapos inulit ko po, sinabi ko na gusto kong maging Rubber King. So sabay po namin naisip na ang pangalan ng company namin ay RK Rubber. Yun po yung ibig sabihin ng RK. So that's the birth of RK Rubber. Yes po. Kaya po wala. Kasi nung time po na yun, kahit mga 5,000 o 10,000. Wala po kami nun sa wallet namin. So yun, kumbaga nagsimula talaga siya as pangarap lang talaga. Nagsimula talaga sa isang idea. So kaya po ang tagline ng RK Rubber ay greatness from small beginnings. Kasi po, kahit na anong bagay yan, 'di ba, magsisimula yan sa wala. Bakit po? Kasi sa planning pa lang, 'di ba? Kahit yung mga magagandang story, yung mga magagandang series, magagandang movies, bago po yan maisulat, magsisimula yan sa scratch, di ba? Magsisimula yan sa script. So, bago maisulat yung script, magsisimula yan sa isang tuldok. So, ganun din po yung mga malalaking, yung mga buildings, yung mga heavy equipment. So, bago po yan ma-design, idodrawing yan. So, ganun din po. Kahit anong drawing, magsisimula po yan sa isang tuldok. Yes. So, yun po yung tagline namin, greatness from small beginnings. At ang kagandahan po na ipagmamalaki ko dito sa RK Rubber, kasi po galing sa, yun nga po, kaming dalawa lang, tapos yun, manganganak pa po yung wife ko noon, hindi po siya Hindi ba siya makakatulong? Oo. Opo, kumbaga, hindi pa uso yung work from home. Nagwo-work from home na po kami kasi wala naman po kaming office. Hindi pa po uso yung, kumbaga wala pa pong COVID, hindi kami makalabas. Bakit? Kasi kada labas mo, may gastos yan Kasi maggagasolina ka, kakain ka sa labas. So, hindi pa po uso yung COVID, work from home na kami. Wala pang COVID, hindi kami lumalabas nun hanggat wala kaming transaction sa labas. So, dumating po talaga yung mga challenges na yun. Pero, ang kagandahan po kasi sa RK Rubber, hindi lang po kami yung may kwento ng greatness from small beginnings. Hindi lang yung company namin, kundi pati yung mga tao po namin, yung mga empleyado namin, yung mga managers, yung mga leaders po sa company namin, may kanya-kanyang kwento rin po sila ng struggle nila. At tinutulungan din po sila ng company para po mas mag-grow pa sila. Yun nga po yung sabi ko na gumagawa kami ng sistema para po mas mapaganda pa yung karakter ng isa't isa, para mas matrain yung mga leaders namin. So, yun po yung sinasabi namin na greatness from small beginnings. Kumbaga, bawat foundation po ng company namin, nandun yung greatness from small beginness. Ayun, grabe Yan, ang kwento. Tony. Oo. May line of the day na tayo, greatness from, ano yan? Greatness from small beginnings. Greatness from small Lahat naman beginnings. talaga ka-partner Tony. Oo. Nag-uumpisa sa wala, maliit na bagay, hanggat sa
mapalago mo ito. And So, kapartner, totoo naman yun, kapartner Eileen. Look, kung babalikan natin yung buhay, yung pinagsimula ng mga masasabi nating mga multi-millionaire na doon sa kanilang mga negosyo, nag-start din sila from step 1 talaga. Hindi naman kung meron man siguro na nagsimula na maunlad na, iilan lang sila. Pero mas marami kung babasahin mo yung kanilang mga kwento ng buhay, how they started their business, talagang marami yung nag-start from nothing, kapartner Eileen. Anyway, mag-break lang tayo sandali, kapartner Eileen. And when we come back, marami pa ho tayong mga pag-uusapan na ito simula pa lang ho yung mga kinukwento, pero marami na tayong lesson na napulot dun sa mga naunang sinabi sa atin ni Boss X. Mamaya ho, pagbalik natin, itutuloy natin yan. So wag ho kayong aalis, babalik pa rin ang patok.